Hindi lang sa pagtatanim ang trabahong laging nakayuko, kung minsan sa mga gawaing pampaganda rin, gaya ng pagmamanicure ng isang lola. Sinasabing nakuba raw dahil dito. Subalit, sa kabila nito, hindi pa rin matatawaran ang pagmamahal niya sa napiling propesyon. Alam niyo ba na hindi lang mga panindang gulay, prutas o isda ang matatagpuan dito sa Taytay Public Market sa Rizal? Nariyan din ang mga manikurista na kinabibilangan ng 85 years old na si Lola Norma. Kita sa gilas ng mga kamay ni Lola Norma na hindi na bago sa kanya ang ganitong gawain. Mapa-basic o French, anuman ang kulay o hugis, kaya ni Lola Norma yan. Yun nga lang, minsan, tila mas pinapaboran yung mga manikuristang mas bata. Yung mas maayos ang tindig kaysa sa kanya, na senior citizen na may problema pa sa likod. Ito mismong napansin ng customer na si Lovely nang minsang magpamanicure siya sa lugar. Nagpamanicure po ako sa isa sa member po ng mga nagmamanicure doon. Tapos, napansin ko po nun si nanay na ang akala ko po kasi walang tao doon kasi hindi niyo po talaga siya mapapansin, nakayuko talaga siya. Tapos, habang nagpapamanicure po ako, tinanong ko po kung ilang taon na si nanay, ba't nagmamanicure pa po siya. Then, doon ko po nalaman yung story niya dahil naikwento po ng isang member. Then, yun nga, sinabi po 85 years old na nagmamanicure pa. Dahil sa desisyong ito ni Lovely, hindi lang mani-pedi ang nakuha niya nung araw na yon, kundi isang kwento na kapupulutan ng mga aral. At daig pang script sa telenovela. Bata pa lang si Lola Norma noon, mahilig na siya sa ilang gawaing kikay, lalo na ang pagpipinta ng kuko. First year high school, formal siyang sumabak sa pagiging manikurista. Sa Baclaran, ang first job experience niya. Kung minsan, nagbabahay-bahay din daw siya. Yung mga gusto ko, kaya ako nag-aral sa realistic noong ako'y teenager pa. Ako ang nakita ko, ang mga magulang ko talaga mahirap lang. Kaya ngayon po, nung ako nag-isnap, sabi ko, ay, nakita ko yung mga nagmamanicure. Kung nag-aral ko sa Quiapo, sa realistic, ng manicure, pedicure lang. Mula noon, wala raw mintis kung magtrabaho si Lola Norma. As in, Monday to Sunday. Kahit anong araw ng linggo, basta may gusto magpaayos ng kuko, asahan mong to the rescue si Lola Norma sa iyo. Nakatulong din daw siguro na nalilibang siya sa kanyang ginagawa. At kalaunan, naging daan din ang pagmamanicure ni Lola Norma para makapagpundar siya ng pinapangarap na sariling bahay. Tumatak sa aking isipan yung gusto ko yung kumita at saka magkameron akong sarili kong pundar sa aking nagkaasawa. Kaya itong lupang itong tinatagyakan kong ito binili ko ng aking dalaga pa. Tingin tuloy ng iba, dito na siya nakuba dahil lagi siyang nakayuko sa tuwing naglilinis at nagkukulay ng mga kuko. Taong 2005, nalaman ni Lola Norma na meron din pala mga manikurista sa palengke sa Taytay. Dahil malapit na ito sa kanyang tinitirahan, naisipan ni Lola Norma na mag-change base. Bukas palad naman siyang tinanggap ng asosasyon doon kahit may edad na siya nung lumipat. 1999 po, nag-umpisa ako rito pumwestong. May upuan po dyan sa pasilyo. Kahit ako pinaalis dyan ng mga tauhan ng palengke, di ko pinapansin. Basta naghahanap buhay ako, yun lang po ang sagot ko sa kanila. Kasi yung matagal na pinabayaan na lang ako. Nanay Norma po, dumating yan 2005. Marami na kami kasi taong 2000 dumami kami. Pero dito siya lubos na sinubok. Hindi raw lahat masaya na nagtanggap ng senior citizen sa grupo. Ang masakit, mismong kapatid pa raw niya ang naging daan para muntik na siyang mawala ng kabuhayan. Pinuntahan yung kapatid kong bunso sa Meralco Village. Tinatanggal nila ako sa asosasyon. Eh di ang ginawa ng kapatid ko, nakinig sa sumbong ng presidente namin. Eh di lahat na gamit ko, ang kahong na may lock, kinuha at dinala sa kanilang bahay. Araw ng Biyernes yun.
Kinabukasan na ako'y pumunta, wala na gamit ko lahat. Tinawag ko yung anak ko niya na, Sherwin, nasa bang aking mga gamit dito? Kinuha ng tiya, dinala sa kanila. Sige, kumakang tricycle. At kukunin natin, kaya ibinalik ko doon sa pwesto ko. Ngayon, hindi sila makaimik yung aking kapatid. Hanggang ngayon, hindi ko sila binabati. Sabi ko pa, sana naman, tinanong mo ako kung kaya ko pa o hindi. Kaso nagdesisyon ka nang hindi ko naalalaman. Aminado naman si Lola dahil sa katandaan, bumagal na siya sa pagmamanicure at hirap na siyang makarami. Buti na lang, mismong customers na ang naghahanap sa kanya. Para kay Lola Norma, sila ang naging mga instrumento para lubos pa siyang mabiyayaan. Yung aking mga customer dyan, mababait sa akin. Pagka nanay, huwag mo nang suklian. Iyon na yan. Ganun ang ginagawa nila sa akin. Minsan binibigyan nila ako ng pagkain. Mababait yung mga customer ko. Subalit, may isa pang pagsubok. Isa ang probinsya ng Rizal sa mga lubhang na apektuhan ng sunod-sunod na pagbaha kamakailan. Nang gawin namin ang istoryang ito, ilang araw daw na natigil sa pagmamanicure si Lola Norma. Buti, gumanda rin ang panahon. Unti-unti bumabawi na ang mga nasalanta. Kaya si Lola Norma, balik na rin sa paglilinis, pag-aayos at pagpipinta ng mga kuko. Enjoy ako kasi nakikita ang buhay ng mga iba dito na talagang wala. Ang pinakamarami kong customer sa kasalukuyan ngayon, minsan nakaka 1,000 ako sa araw, 700. Ngunit, nananatili ang tanong, paano ba nakuba si Lola Norma? Yan ang alamin natin sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi raw kailanman napatingin ni Lola Norma ang kanyang likod. Ngayon, ang mga katanungan sa kanyang kalusugan, bibigyan na natin ng sagot. Ito ang bahay ni Lola Norma. Payak, mumunti, pero may pagmamalaki. Sapagkat ito'y naipundar niya mula sa nooy libangan lamang niya, ang pagmamanicure. Pag-amin ni Lola Norma, pangarap niya kasi talaga ang magkaroon ng sariling tahanan. Lahat ito, tagumpay na nagampanan ni Lola Norma kahit unti-unti na nga siyang nakukuba. Mahirap kami. Ang ama ko ay kalpintero lang. Ang ina ko nagtitinda lang sa palengke. May pwesto siya sa tindahan ng mga gulay sa palengke. Kaya aking nag-aral sa realistic noong aking teenager pa. Nang aking matuto na, himinto ako sa pag-aaral ko sa realistic. Ay, mga kapitbahay lamang, parang trial ko. Ay, sige, susubukan ko kayo kung talaga sanay na ako mag-manicure. Ayos naman, nagustuhan nila. Kaya nagsapol na ako ng pagmamanicure noon. Ngunit wala talaga siyang sagot kung bakit nga ba siya nakuba. Inakala lang niyang ito'y dahil hindi siya nag-day off sa trabaho. Ni minsan, hindi raw naisipan ni Lola Norma na kailangan niya itong ipatingin. Gaya na lang ng laging pinapaalaala natin sa Kapatid Mo, walang kaso ang kumayod, basta ang pangangatawan ay malakas at malusog. Kaya naman, sinamahan namin si Lola Norma sa doktor para malaman ang dahilan ng kanyang pagkakuba. Ang initial diagnosis ni Doc, ankylosing spondylitis. Ngayon, so ankylosing spondylitis, isang uri ito na chronic arthritis na umaapekto sa ating gulugod or spine at kasama na ang balakang. Ito ay isang klase ng autoimmune disorder na kung saan yung sarili nating immune system ay umaatake sa ating katawan. Ang nagiging cause nito ay sa future ay nagkakaroon ng deformity sa spine. So nagkakaroon ng kyphosis o yung pagkakuba, lalo sa ating mas nakakatanda. Ang tanong, paano malulunasan ang karamdamang ito? Sa ngayon, wala pa talagang lunas para sa ganitong klaseng karamdaman. Ang importante lang naman dito ay makita natin ito na maaga para mabigyan siya ng gamot para sa pamamaga at saka kakagamot na kumukontra sa
immune system para atakihin niya yung sarili nating katawan. Personally, para sa akin, kung nasa 80 plus na si Lola, 80 plus to 90 plus, i-check muna natin yung pangkalahatan niyang kalusugan kung merong mga iba pang sakit. And then, syempre, ideally, oo, sinesurgery. Pero kung dahil sa age ni Mami, ni Lola, personally, ako hindi ko ma-advise sa ngayon, no? Unless i-check muna natin lahat. Habang patuloy ang pagsusuri kay Lola Norma upang malaman kung ano ang pinakamabuting gawin sa kanyang pagkakuba, ang may papayo muna ni Doc, iwasan ang matagal na pagyuko. Pwede din kasi yung usual na posisyon ni nanay kapag nagmamanicure siya is parang nakakuba eh. So, pwede din katagalan, pwede magka-epekto yun sa ating posture. Sa ngayon, sa edad ni Mami, tapos ganito na yung itsura ng kanyang likod, sa totoo lang, hindi na natin ma-advise na magpatuloy, no? Pero, syempre, yun yung nakasanayan na niya, na kabuhayan niya, mahirap natin pigilan pagka ano. Pero kung ideally, oo, hindi na dapat. Siyempre, hindi tayo makukontento na ipa-check up lamang si Lola. Lalo ngayon na napakatindi na ipinapakita niyang dedikasyon sa kanyang sining at propesyon. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa aking Senador Rapi Tulfo. Malaki na pong kaluwagang ito sa aking pamumuhay. Ang pera pong ito ay gagamitin ko sa hangarin kong magkameron po ako ng little chapel dyan sa tabi ng aking lote. Para ang lahat po ng aking mga imahe na nasa loob ng bahay, mailalagay ko dyan. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa inyo na hindi niyo talaga pinabayaan at talagang kayo ang magbibigay ng aking pangarap na aking magkamorog ng little chapel sa aking compound. Okay? Opo. Sige, Nay. Thank you po. Thank you, Nay, ha? Thank you po. Salamat po sa pagpunta. Salamat po. Ngayon ko naman kami nasol para makita naman ang mga kasamahan ko na kayo merong litado ni Senador Tulfo. Sa huli, ito raw ang may papayo ni Lola Norma sa mga kabataan. Ang sinasabi ko sa kanila, magsumikap kayo, huwag kayong magmamarites, maghanap buhay kayo. Miski anong hanap buhay gawin nyo para sa mga anak ninyo. Ako hindi nakaranas magmarites, sige tuon ko sa paghahanap buhay para sa mga anak ko. Okay. Thank you sa inyong lahat. Salamat po Thank sa you. pagpunta, Nay. Thank you. Pogi! Mabul pa. Pogi! Bye-bye! Bye, Nay. Bye-bye po.